my beloved Boss Mike Cervera. Ang pagsisimula ng proyekto matapos aprubahan ng Asian Development Bank sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ang pondong $2.1 billion. Kita nyo mga kababayan, ito hindi naman pinangako to. Pero, ito ang kaibahan mga kababayan. Ito ang kaibahan. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi nangangako. Nangangarap lang. At yung pangarap niya, abay, kanyang mga kababayan, unti-unting inaabot. Yung mga requirements ng pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos, yun yung sinusundot. Hindi yung tulad nila Kibuloy at ni Digong. Iba sinusundot nun. Tingnan ninyo to. Pangarap lang to. Pero eto na mga kababayan, magkakatotoo na. Para sa proyekto, this will be a very important milestone in infrastructure development of the country under the administration of President Bongbong Marcos. Every peso our predecessors have shelled out and every peso that we will continue to spend to construct public roads and infrastructure are investments meant for many generations. With this, Siyempre naman, talaga namang ganun, talagang hindi lang many. Habang buhay na po yan, nandiyan na yan. Napapakinabangan ng ating mga anak, magiging apo, mga anak ng mga apo natin, sila na ho, ang magtutuloy sa kapakinabangan dyan. Parang ito lang mga kababayan, simplihan natin ang paliwanag. Ano po, sisimplihan ko lang Edward Marinas, di ba? Eto, pansinin po ninyo yung mga naging proyekto ng dating si Apo Lakay. Lahat po yan mga kababayan, wala pa ho tayo. Pero mga kababayan, napapakinabangan pa rin natin. Di po ba? O karamihan po siguro katulad ko, wala pa ho tayo. Pero yung mga proyekto na ginawa ni Apo Lakay hanggang sa ngayon mga kababayan, ating napapakinabangan. Ganyan po katibay. Kapag ang proyekto, tatak Marcos mga kababayan, sigurado. Pag tatak Duterte, bukas sa isang araw, giba-giba na Di ba? Ganyan po, kasimple lang. Yung tinahak, yung ginagawa ng kanyang ama, yung ating bayani sa Ilocos, si Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. Yung po yung sinusundan ng kanyang anak na ating Pangulo ngayon, Leticia Villamil, di ba? Thank you naman. Yung po yung katotohanan mga kababayan. Kaya yung pagsuporta natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay yung po yung dapat na ginagawa ng lahat. Wala po dapat maiwan. Lahat ng mga Pilipino dapat ating suportahan tulad ng ginagawa ng mga taga-ibang bansa. Tignan nyo sila, yung mga yan. Tanungin nyo, sasabihin nila, nakapunta lang ng Japan. Buti na yung Japan pa lang yung nararating ninyo. Sabi buti pa ang Japan. Ganito na nangyayari. Tanungin nyo mga details, ganyan Buti pa Japan, ganito yung yung kanilang ekonomiya, ganito yung mga infra nila. Ganon. Abay, mga tanga talaga. Tanungin nyo muna kung kaugali nyo yung mamayan ng Japan. Hindi naman kayo ganun Ganun ba ugali nyo sa mga ugali ng mga Hapon? Ang mga Hapon, pag may presidente, todo suporta. Tagasunod talaga. Hindi kumukontra. Bakit? Hinalal ng tao. Ayaw mo man sa kanya, syempre, bilang pagrespeto, dapat sumunod ka. Masunurin ang mga Hapon. Hindi nyo katulad. Mga Swail kayo dito sa ating bansa mismo. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? Ito po yung katotohanan dyan, ang tatanga. Puro puri. Saan? Sa ibang bansa. Pero, tinanong ba nila yung sarili nila, nakatulad ko ba yung mamayan doon sa ibang bansa na hinahangaan ko? Sige nga. Nauubo tuloy ako. Tama po ba mga kababayan? Gusto nyo pala ng ganon. Na maging mayabong, maging masagana, maging maunlad ang bansa. Gayahin nyo muna yung mamayan nila bago kayo, humanga. Kasi ewan ko sa inyo.
Ito na. Bridge, certainly it will give direct benefits to the northern part and southern part corridors for further development. No? Totoo naman, mga kababayan, kapag nagawa po itong mga tulay na to, tuloy-tuloy ang ating pag-unlad. Kasama yan sa pag-unlad, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan ko. Siyempre mapapadali na yung mga kalakalan natin. Kung dati, ikot pa yan ng kelayo-layo, mga kababayan. Ngayon, hindi na. Yung babiyahihin mo, 3 oras hanggang 4 na oras, magiging 30 minuto na lang. Di ba ang laki na matitipid nyo? Toll gate, gasolina, oras. Grabe. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, yaan po, pobreng nanay, ang pinagsisikapan ng alin? Ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tuloy. There will be a lot of economic activities that will come out of it. Every day that we leave our houses to pursue our careers, our passions, and our irresponsibilities, we traverse the paths constructed by the dream. Sabi, ang ganda mga kababayan, sabi ng mga DDS, at saka dilawang mga DDS, sabi nila, sip-sip ka kay Presidente. Ang tatanga nyo talaga. Kailangan na gawin natin yung ginagawa ko. Kailangan pinopromote natin tong ginagawa ni Pangulo. Hindi po sip-sip ang tawag dyan. Pagsuporta. Dahil ako po ay responsableng mamayang Pilipino. Hindi katulad nyo uli. Ganun yun. Responsable kasi ko. Kailangan na suportahan ko ang alin? Ang gobyerno, ang presidente. Diba? Kailangan natin gawin yon. Kayo kasi, puro kayo Swahil. Tagahimod kasi kayo ng puwet ni Digong. Tuloy. And resolve of those who have come before us. Therefore, since we know firsthand the benefits and the rippling effects that come when massive visions for the country turn into reality, it is, of course, our responsibility to keep aspiring and... Grabe mga kababayan, Argo, hindi mainit ang ulo ko ngayon, kagigising ko lang, kaya ganadong ganado. Excuse me po. Baby Nunez, thank you naman. Hindi mainit ang ulo ko, ganadong ganado ko. Sobrang gana ko pagka ganito yung mga topic ko eh. Talay. Persevering for bigger victories for our people. Sa 32.15 kilometrong tulay, kasama ang pangakong pag-usad. That will be an incredible feat. Nakita nyo yung proyekto hindi kasama sa pangako. Pero yung pag-usad natin mga kababayan, yun ang pinapangako ng ating butihing mahal na Pangulong Bongbong Marcos na anak ni Apo Lakay na aming bayani sa Ilocos. Kung ayaw ninyong gawin, kung ayaw ninyong tignan, wala kaming magagawa doon, nire-respeto namin kayo. Pero gusto namin, respeto nyo rin kami. Kung ano pagtingin namin kay Apo Lakay, yun, matigas na yun. Natangkon! Permit angkon na. As natambalyo. Talay. When it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila, as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. Diba yan po? Malaking bagay ho yan na makakatulong sa problemang trapiko. Diba? Yung problema nating traffic, ang laki ng tulong mga kababayan yan. Di po ba? Ibang klase. Tuloy. It will also help in bringing prices down for goods and services as the transport and logistics costs will decrease, thereby generating immense savings. Totoo naman mga kababayan di ba? Totoo yan. Ang 5 oras na biyahe. Yan mga kababayan, 5 oras pa pala. Mula Cavite hanggang Bataan, 5 oras pala biyahe niyan. Tuloy. Mula Bataan hanggang Cavite, inaasahang mapapaikli na sa 30 minuto. Ay, grabe, Ang bilis na, Ang bilis! Di ba? Tuloy. Ayon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ganda, Argo, wag kang magpapapicture dyan, Kailan matatapos yan? Bago matapos si Pangulong Bongbong, sana. Kita mo naman yung proyekto na yan,
parang mission impossible, ano? Akala natin hindi magagawa yan. Yung kay haba-haba, kay lapad-lapad na dagat, lalagyan ng tulay. Kita nyo? Saka nakakita ng ganyan. Ang grabe. Di ba? Grabe talaga si Pangulo. Kaya nga hindi na natitigil ito eh. Magpapapicture dyan si Argo. Aminin mo. Syempre yung mga turista, mga kababayan, ay puputaktihin din yan. Biruin ninyo, yung mga turista, puputaktihin yan. Magpapapicture sila dyan. Kaya lang, baka magka-traffic naman. Baka naman kayo, mga DDS kayo. Ang purpose niyan, para mapabilis yung pagtakbo at pagta-transport ng mga kalakal ng ating mga kababayan. Mga kababayan ko. Tapos ang gagawin ng mga DDS, ayan, magpapasaway dyan. Ano yung mga DDS? Di ba? Kapag kami nangyari ng ganyan, sila pa nauna. Picture! Pag nag-picture sila, aangkinin pa nila. Ang gagawin pa nila, mga kababayan, sasabihin nila, ito po ang project ni Duterte. Anak ng pating na yan, inangkin na naman nila. Di ba? Ganon at ganon ang mangyayari. Bagong Pilipinas! Ayos. No? Bagong Pilipinas, eto, tignan ninyo, mga kababayan, hindi lang ho yan. Eto. Alam nyo po ba ito? Eto, tignan nyo tong proyekto na to, Alam mo ba, na ang Metro Cebu Expressway ay sinimulang itayo noong 2018 ngunit isang segment lamang ang naitayo? Na ang Metro Cebu Expressway ay sinimulang itayo noong 2018 ngunit isang segment lamang ang naitayo pagkatapos ng 2 taon, at ngayon nihabol ito ng PBBM admin at proyekto na ito ng Build Better More. Ang kalsadang ito ay may layong 72 kilometro na magsisimula sa Naga City hanggang sa Danau City. Kita nyo, mga kababayan, noong panahon po, ito naman, inumpisan ito ng administrasyon ni Duterte. Hindi natin, mga kababayan, yung totoo. Kaya lang, nung panahon ni Duterte, mga kababayan, abay, iilang dangkal lang ho yung napagawang kalsada. Iilang dangkal lang ho yung pinagawang kalsada. Tapos, mga kababayan, 2 taon pa. 2 taon pa yung ilang dangkal lang, Argo, na ginawa ni Digong. Pero yun, ilang dangkal lang yung ginawa ni Duterte. Tapos, eto na, tinuloy ni Pangulong Bongbong. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo naman, hindi po yan yung tao na dahil yan inumpisan mo, proyekto mo, hindi ko tatapusin yan. Hindi ho siya ganon. Hindi ho ganon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ho, ang Pangulong Bongbong Marcos, kailanman hindi mag-aaksaya ng mga kababayan, ng panahon at pera at magtitenga ng mga proyekto na pakikinabangan ng ating maraming kababayan. Di po ba? Grabe, mga kababayan ko. Pero ngayon, kita nyo, sa Cebu, eto na. Malupit talaga, kaya mahal na mahal ng ng mga tao sa Cebu, si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan, si Gwen Garcia, binabanatan na ni Digong. Bakit kanyo, mga kababayan? Siyempre, hindi na niya daw kakampi. Umalis na sa partido ni Digong, iniwan na siya. Tapos namulot na lang sila ng kandidato. Di ba? Ang good news ay malapit na itong matapos. Yan, Argo! Ang good news, 3 taon pa lang si Pangulong Bongbong Marcos, sa dami ng ginagawa, sa dami ng inuumpisan, sa dami pa ng pinaplano, at sa dami pa na susunod na mga proyekto, kita mo naman napakabilis, kita mo kung pagsabay-sabay mo yan, pamamahagi ng mga lupa, pagpapagawa ng maraming bahay, kondo, hindi lang basta-basta. Hindi tulad ng bahay na pinagawa ni Digong, Yung pinagawa ni Digong, anong itsura? Walang kisame, walang tiles, walang bintana, walang pintuan, walang inidoro. Putik na yan, mga kababayan. Parang kulungan lang ng baboy sa amin, Ganun lang yung ginawa, di po ba? Ngayon, eto, tignan nyo. Grabe, tuloy-tuloy talaga yung pagpapagawa, pagpapaunlad, at mga proyekto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
Asahang magpapalakas ito sa ekonomiya at agrikultura from farm to market road sa Cebu City. Isang mega project na naman ang mapapakinabangan ng mga Pinoy sa ilalim ng bagong Pilipinas. Maraming salamat PBBM. Sabi na mga kababayan ko, hindi ho na, akala niyo po ba si Pangulong Bongbong Marcos nagpapahinga pa? Hindi na ho yan. Konting-konti na lang ho yung pahinga ng Pangulo. Sa totoo lang. Eto, yung binabanat-banatan nila mga kababayan. Panoorin niyo po ito, ha? Panoorin niyo to, mga kababayan. Nasaan na yun? Pasok! Pasok! Emergency cases covered na ng PhilHealth. Kita nyo mga kababayan, PhilHealth, sinasabi nila, sinisira, wala na daw ang perang PhilHealth. Kasi ganyan yung naratibo nilang sinisiksik nila sa mamayang Pilipino. Hindi naman po ganun eh. Alam nyo, sa totoo lang, kakagamit lang namin ng PhilHealth na yan eh. Di ba't nagkasakit? Sino? Si Jen Angeles. Mga kababayan, napakalaki ng diskwentro. Sa totoo lang po, napakalaki talaga. Tulad nito, di ba? Yung, mga naratibo nilang sinisiksik sa mga tao, mga kababayan, tulad niyan, tingnan nyo. Kisay mong, ako sa kaurasan na, may nga po na, yung sa tungod kay mo, tambong misa, ni Tatay Dico. Misara. So, sulit yung 30 at sulit kayo. So, unsay atong akong mga pangutanan na, unsay kalahiran sa karon nga presidente kay Tatay Digong Duterte. Lahir karon, way burag ang presidente karon. Hindi ko maintindihan, bahala na kayo umintindi ha. Hanapin ko lang yung sinasabi niyang PhilHealth niya. Wala. Yun, ang bugas mahal kayo. Tanang palitonon. Ang PhilHealth pa, muragi. Zero na, Jud. Kita nyo? Yung PhilHealth, banggit na banggit nila. Ganyan sila argo, di ba? Yung mga, pero mo yung PhilHealth, pinanatan pa, wala na daw pondo. Ito nga, pinaganda ng husto. Pasok. Ang kanyang pangako na mas pagagandahin ang serbisyo ng pambansang insurance sa bansa. Correct, totoo po yan. Subukan ninyo. Ayoko naman hilingin, mga DDS, pag nagkasakit kayo, diretso kayo ng ospital. Subukan ninyong gamitin yung PhilHealth ninyo. Yan, kung naguhulog kayo. Kung hindi naman kayo membro ng PhilHealth, ano mapapala ninyo? Hindi lahat isusubo sa inyo, may effort din, effort din kayo. Hindi pa pwede lahat, ingal-ingal lahat yan sa bunganga ninyo. Magpa-membro kayo ng SSS. Magkano lang naman yung hulog dyan. Pero magagamit nyo ng husto yan. Di ba? Tuloy. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Sa dami ng issue nyo, mga DDS kayo, ayan tuloy, kahit ano pang issue ninyo, madadagdagan, mababawasan, mawawala. Hindi, magbabago. Ang alin? Ang serbisyo ng PhilHealth ayon sa aming Pangulo. Diba? Pagkus mga kababayan, dinagdagan pa nga ng husto tuloy. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Kita nyo mga kababayan ko, totoo yan. Ay, napatunayan ko na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napatunayan ko na yan, tuloy. Mahal daw lahat ang bilihin. Lahat naman, kahit saan kayo pumunta, mahal talagang bilihin. Pero mga kababayan, kung gusto nyo ng mura, pumunta kayo ng Balintawak. Makakakita kayo doon, ng alin, mga kababayan. 100 piso, isang tumpok na isda, napakarami. 100 pesos, hindi nyo po mauubos yan sa isang araw. Sa 100 piso mga kababayan, kung gusto nyo lang ng isda, gulay, napakarami sa Balintawak, napakamura. Tumpok-tumpok mga kababayan, ang dami. Kaya nga nung na-discover ko yon, si Jen Angeles nagturo sa akin. Kasi alam nyo naman ako doon lang ako dyan sa Talipapa, o kaya sa SM, o kaya sa Landers, doon na ako namimili. Napakamahal. Ngayon mga kababayan, sabi ko, punta tayo ng Balintawak. Tignan mo lang, mamasyal lang tayo. Biruin ninyo mga kababayan,
Yung 2,000. 2,000 po ha. Aba, punong-puno yung sasakyan eh. Kita niyo yung mga kababayan, may bigas na doon. Ha? Ang dami pang ulam. Marami pang prutas. May karne pa. May gulay pa. Grabe. Kompleto na. 2,000 lang mga kababayan. Pero pag pumunta ka nga naman, saan? Sa mga talipapa. Wala na ho yun eh. Tingi-tingi na. Ibig sabihin, kailangan na rin nilang tumubo, ano? Pero sa Balintawak, grabe mura talaga. Promise. Sarah, thank you naman ha. Ito na. Covered na ng PhilHealth ang outpatient emergency cases. Napakalaking tulong nito sa Grabe, kahit outpatient kayo, ibig sabihin kahit wala kayo, saan? Kahit wala po kayo sa loob ng ospital, kahit hindi kayo na-admit, mga kababayan, covered ng alin? Ng PhilHealth. Grabe. Ganyan yung mga pagbabago, mga kababayan. Ano? Ha? Uy, hindi. Walang bukbuk yun, Argo. Loko. Ganda-ganda, bagong ani. Oo. Ang bango-bango pa nga eh. Amoy pandan pa nga eh. Oo. Amoy melon. Oo. Hindi. Melon amoy. Walang ganun. Walang melon amoy. Amoy melon. soga ng bawat Pilipino. Maraming salamat, PBBM. Malaking tulong ito sa pagpapacheck up ng bawat Pilipino. Correct. Kita nyo, pag nagpa-check up po kayo, gamitin nyo PhilHealth ninyo. Ayan sabi rito ni kay Digong, boss, puro mura. Yun, totoo. Puro mura, lumalabas sa bunganga niya. Napakabaho pa. Diba? Ito pa, karugtong ng PhilHealth. Ito pa, PhilHealth ulit. Lalong pinalawak. Sa dagdag kaalaman mga kababayan, baka magkaproblema kayo ng tulad nito ha. Binabalita ko lang mga kababayan ko. Direktiba ng Pangulong Marcos, ipinatupad ng PhilHealth ang mas mataas na benepisyo sa operasyon ng katarata kabilang ang intraocular lens implantation para sa matatanda at bata. Mga senior nating mga kababayan. I-grab nyo na yan pagka may katarata kayo. Alam nyo naman alam ko kapag mga senior citizen, matik na yan na membro ng PhilHealth. Tuloy. Ayon sa inilabas na PhilHealth Circular 2025-0001, ang benepisyo para sa operasyon ng matatanda ay nagsisimula sa 20,200 pesos at ayan mga kababayan, ang operasyon. Ay sa matatanda po ito 20,200 hanggang 80,900 kada mata, mga kababayan. Kada mata po yan operasyon naman sa bata. Nako, eto malaki mga kababayan sa bata. 179,000. Kita nyo? Hanggang 187,100 kada mata, mga kababayan. Grabe. Ang pa kayo nakakita ayaw nyo pang mahalin yung Pangulo na ganito. Lahat ginagawa na Ginagawa na ng Pangulo. Aaring umabot hanggang 80,900 pesos kada mata depende sa uri ng lens. Para naman sa mga bata, ang coverage ay umaabot sa 179,000 pesos bawat mata at 187,100 pesos naman para sa parehong mata. Hindi lang yan, ipinatupad rin ng PhilHealth ang Outpatient Emergency Care Benefit Packages para sa lahat ng mga Pilipino na nangangailangan ng agarang lunas. Yan mga kababayan, yun yung kadugtong niyang kanina. Pero ito, magandang balita po sa mga may problema sa mata, yung mga malabo na, yung may mga katarata na, yung mga bata, meron minsan, bata pa lang nagkakaroon na yan. Mga kababayan ko, ayan na i-grab na natin to. Proyekto po ng Build Better More ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Grabe, no? Eto na mga kababayan ko, puntal na natin to. Grabe to, mga kababayan. Ano to, Boss Mike? Grabe. Eto na. Nasaan na yun? Eto. Game. Mga kababayan, si Kuya Will, meron po, nahuli ka, mga kababayan. Nahuli ka. Ralph Lion, sa inyo po lahat ng mga bagong galing, paring gigs, Maxi, sa mga moderator, Miss Pao, Judah, eto na. Tignan nyo si Kuya Will, mga kababayan. At iiwan ko sa inyo kung ano po yung opinion ninyo. Mga kababayan. Tignan po ninyo. Yan guys, pansinin niyo po itong video na ito.
pansinin niyo po ha, pansinin niyo po itong video na to mga kababayan ha, pansinin niyo maigi. Picture ni Willie dito sa mga tao. Hindi kalinisan. Tingnan niyo mga kababayan, tingnan niyo maigi. Hindi siya makabay. Kita niyo no? Hindi, okay lang. Kayo naman masyado naman kayo Kung hindi umakbay si Kuya Will, at hindi tulad ng pinapakita niya sa kanyang show, yung pagiging sweet sa mga tao sa labas, siguro naman unawain nyo na lang. Oo, unawain nyo na lang. Kayo naman. Tapos pansinin nyo guys. Ito na mga kababayan, ito na ha. Tignan ninyo maigi to. Tignan nyo maigi. Kuya Will, bakit naman kasi ganito? Itong Matanda mga kababayan ha. Kung ako ho yan mga kababayan, talaga naman. Yung talatala niyang sampagita, papakyawin ko yan. Opo! Nako mga kababayan, tingnan ninyo. PWD na gustong PWD na nagtitinda ng alin? Ng sampagita mga kababayan, tignan po ninyo. pag-source ka niya, lalapit, inalisan niya. Tinalikuran! Tinalikuran mga kababayan! Kuya Will naman, hindi naman ganyan yung pagkakakilala namin sa'yo. Hindi ganyan yung pagkakakilala ko kay Kuya Will. Si Kuya Will, basta matatanda yan. Lagi niyang pinangangalandakan. Ang gusto niya ay mabigyan ng serbisyo yung mga senior citizen. Kita niyo si Tatang, Di ba? Kita niyo si Tatang? Hindi natin alam kung ano sinasabi niya dyan. Yan nilayasan. Bigyan nyo na lang ng jacket yan. Bigyan nyo na lang t-shirt. Ang gusto nung tao, mga kababayan, di ba? Kasi kilala siya na talagang pagka may mga ganyan tao, para sa ganyan siya Di ba? Pero bakit ganito? Yan ang mali niya, mga kababayan. May nakaharap na mga camera dyan. Paano ngayon ito, Kuya Will? Naku, baka maka-apekto yan sa kandidatura mo. Diba? Baka maka-apekto lang. Syempre, hindi naman natin maalis sa mga tao kung ano talaga yung gusto nila Diba? Kala ko ba sabi niya, priority mga... Yan na nga. Mukhang mas ano pa ako mas totoo pa ako sa pagmamahal ko sa senior citizen Nakatulad ko mga kababayan. Leonora Brown, basta si Kuya Will, boss. Kunyano din. Ewan ko ba, baka nahawa na sa mga Duterte yan. Kita niyo mga kababayan ulitin ko. Ayan, tingnan niyo. Hindi siya makabay. Tapos pansinin nyo guys, itong PWD na gustong magpapag-source ka niya, lalapit, inalisan niya. Alam na, gaano man lang yun, ipakita mo, di dapat pogi points yan. Di ba? Pogi points yan, mga kababayan. Pagkakataon yan kung ako yan, mga kababayan, tatay, lika. Kuha nyo ng jacket, di ko iiwan yan. Ano yan? Ano tinitinda mo? Anong sakit mo? Di ba? Dapat merong 10,000 pesos yung tinda mo, akin na yan, akin na. Bibilin ko na, pakyawin ko na lahat yan. Kumuha ka ng cellphone. Bigyan mo ng cellphone to. Kasi mga kababayan, ito po yung punto. Yan po yung mga tao talaga na totoo ng kailangan ng tulong. Totoo po? Hindi. Tama? Mali. Mga kababayan. Ganyan pong klase ng mga tao ang talagang totoong nangangailangan po ng tulong. Di ba? Sila po yan. Sila po yung mga ganyan tao. Ang mga mga talagang dapat ora mismo ang tulong sa kanila. Bilang ikaw ay nagpapakilalang matulungin na tao, dapat ang ginawa mo, mismo kahit man lang hinarap mo, kahit ilang segundo. Di po ba? Kahit ilang segundo, Kuya Willie, ginawa mo yan. Hindi yung ang banat bigla mong tinalikuran. Yan ang problema. Pagdating kay Digong, halos halikan mo pati pet niya. Kuya Will naman idol kita Tapos ganyan ang makikita ko sa'yo. Biruin mo, naglalakad yung matanda, may tungkod pa. May daladalang siyang pagita. Diba? Tumawag pa yung matanda sa kanya, mga kababayan. Tinawag pa siya, Kuya Will! Kuya Will! Pa-picture, Kuya Will! Putik na yan, picture lang yan, mga kababayan, pero tinanggihan pa.
Tapos pansinin nyo guys, itong PWD na gustong magpapag-chores kanya, lalapit, inalisan niya. Nalikuran talaga mga kababayan. Inulit-ulit ko pa nga ito eh. Baka mamaya nagkamali lang. Pero mga kababayan talagang tinalikuran, nalungkot ako bigla mga kababayan. Kung meron tayong iidoloyin sa pagtulong, si Kuya William. Kaya lang mga kababayan, parang tila ba pang-boom tarat-tarat lang. Ano? Oh, pang-boom tarat-tarat lang itong si Kuya William. Boom tarat-tarat. Boom tarat-tarat. Nako, Kuya Will, sayang. Sayang si Kuya Will, nakikilala na. Paano pa kaya kapag naging senador yan, mga kababayan? So kapag parang Sara lang, kailangan, camera. Kailangan may mga camera, may media, bago siya, tumulong. Alam nyo, pagtulong ang pag-uusapan, mga kababayan, dapat po kahit walang nakakakita, kahit may nakakakita, walang nakakakitang mga tao, dapat ginagawa yan. Ang pagtulong po kasi galing sa puso dapat, hindi po yung pakitang tao lang. Kapag kapuyaan, ginagawa ninyo nang nakikita ng mga tao para lang magpasikat kayo, yan po mga kababayan, hindi po tao sa puso. Ang tao sa puso po, yung alin mga kababayan, yung tumutulong ka na hindi mo kailangan ng camera, hindi mo kailangan ipakita ng tao sa tao. Kaya kasabi ko sa ating kanta, mga kababayan, okay lang yan. Pag pinakita, okay. Pag hindi, okay pa rin. Ganun dapat. Diba? Pero ako, masigit ako doon sa mga hindi nagpapakita ng ginagawa nilang pagtulong sa kapwa. Dahil meron namang nakakakita sa taas. Nakikita po ni bro yan, mga kababayan. Mag-invest tayo kay bro. Hindi sa mga tao. Sa mga taong makakakita sa atin na mabuti tayo. Pero yung kalooban natin, sindumi ng putik sa inidoro. Di po ba, mga kababayan? Grabe, no? Pangklase, ganyan si Pangklase, bigyan mo ng 10,000 pesos! Di ba? Mga ganun, Tapos bigyan naman ng jacket yan! Di ba? Bigyan mo na yan! Cellphone! Mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Di ba? Mag-isip-isip kayo. Di ba? So paano yan mga kababayan? Baka naman, abay 4,300 tayo kanina. Baka naman hindi kayo nag-like mga kababayan. Baka naman pwede, mag-like kayo, Mamita Star Talk, Pang-like lang dyan. Oo, para saan? Para sa akin yan. Yan po yung nakakapagpasaya sa akin araw-araw. At nakikita ko, maraming like yung ginagawa kong papahayag sa inyo ng aking mga nalilikom na balita at nabibigyan ko ng aking mga opinyon, pananaw, reaksyon. Abay, masaya po ang puso ko. Opo. Oo, sobra. So mga kababayan ko, hanggang dito na lang. Sabi ko nga sa inyo, mabilis lang po itong live. Kasi mga kababayan, marami pa ho akong tatalakayin, Judy Mayo. Kaya lang meron po akong abulin. May meeting po ako dyan sa Pantarian. Opo, patry ko lang mamaya, baka pwede akong mag-live. Para kahit pa paano, kahit na nakatatrabaho ka, nakikipagpulong ka, at least kahit pa paano, meron tayong balita. Yung balita natin, mga kababayan, alam nyo ba? Bawat live natin, mga kababayan, kahit ilang sentimo, ilang dolyar, mga kababayan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dolyar. Naku, tuwan-tuwa na ako niyan. Kahit kanyo, at least naging productive tayo. Kahit na mga kababayan, kahit na ganun-ganun lang. Yung po ang maganda po dito, mga kababayan. At pag-isipan nyo maigi, baka pwedeng i-adapt ninyo. Lahat po ng pagkakataon, kung may pagkakataon na makagawa tayo at makapag-produce tayo ng kita, gawin po natin. Sayang po ang panahon eh. Bawat minuto, hindi na po natin mababalik yan. Yung minutong lumilipas na yan, kailanman, sa buhay ninyo, hindi nyo na po mababalikan. Hindi nyo na po mababalikan yan. Yung mga oras, minuto, araw na lumilipas, mga kababayan ko, nako, hindi nyo ho yan mababalikan kailanman. Kaya mga kababayan, huwag sayangin ang bawat oras, minuto, araw, panahon. Nang sa ganon mga kababayan, lahat po ng ating ginagawa makabuluhan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalala,
Mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. At huwag niyong kakalimutan, bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!